Ngayon ko lang nakitang galit na galit si Veldora, para si Mangi ko lang Igalaw mo ulo mo, igalaw mo igalaw mo kasi. So for today mga Lodi, reptiles naman tayo. At bago tayo pumunta sa mga dragon, dito muna tayo sa leopard gecko natin na si Yoshi. Alam niyo namang gutom pa to sa mga gutom Kita yung mga ganyan titigan, kagating ganyan. Game, bigyan na natin siya ng super worm. Grabe sa active tong leopard gecko na to, no? May mga nagtatanong din pala sa atin, ba't ganyan siya ka-active? Ginugutom ko kasi ng 3 linggo yan bago videoan. De, joke lang. Di ko rin sure kung patay gutom lang talaga siya o dahil outdoor setup na arawan kaya buhay na buhay ang dugo O baka may factor din yung enclosure setup niya na feeling niya nasa wild siya kaya ganyan siya umasta. Anyways, last na tong ibibigay natin. Di ko na lang ipapakita lahat, nakadami na rin to Di na nga magkaintindihan sa paglunok ginawa na lang Yossi ng inamunggal Next, yung hognose snake natin na si Orochimaru. May enclosure na nga pala siya na bigay ni Master Shogun Tank and Exotic Enclosure. Maraming salamat sa iyo, Master. Puro coco chips pa lang yan, di ko pa sinesetapan. Nag-iisip pa ako magandang halaman para dito sa cutie na to Para naman sa mga nag-inquire sa akin about sa hognose, pwede na ka dumiretso kay Master White Dragon. 50% off yan ngayon, kaya sulitin nyo na, okay? Paskong-pasko na. Anyways, wala muna tayong feeding dito kasi kakalipat niya lang ng bahay. Hayaan muna natin siya mamahay. Dito na lang tayo kay Blackbeard, kay Veldora. Grabe maka-headbob Feeling ko nanliligo to, hindi to galit Nakikita niya na as dragon to si Velgrind Lalo nung binuksan ko yung pintuan, aba talaga naman. Baby pa yan, Veldora, grabe ka naman. Unang beses ko pala nakita mag-headbob si Veldora ng ganito kalala Pero syempre, puro galaw ulo lang yan. Pag dinikit naman natin, wala naman to gagawin Pero ayoko bitawan, baka galit pala talaga, baka kainin. Anyways, pakainin na natin sila. Unahin natin itong pinakamaliit na kulay pink na. Ang kulit no? Ganito pala kulay ng pre-shed na red dragon. Mamink-mink. Kung pwede lang na ganyan ka na lang So medyo na-train ko na nga pala to hand-fed. At sobrang takaw din naman talaga na itong dragon na to. Lapit agad diba? Medyo malaki pa nga yung dubia na yan, pero bibirahin niya talaga. Ayun, tumalon pa. Pero wala ka pa rin takas, boy. Para mas maganda dito nilalapag hinahabol niya kasi Next, dito tayo sa susunod na maliit, si Milim. So, pre-shed na din to at ganito naman siya mag-shed, nangingitim. Alam ko half dark red to Di ko pa lang na-confirm yung full details. Pero anyways, pakainin na din natin siya. Sa susunod gagawa ko ng feeding grounds nila para makita nyo kung gaano sila kalupit tumake down pag ginahabol talaga nila yung mga dubia. Last but not the least, si Velgrin na dragon na talaga. Ganda lang tumindig yan pero nagkasakit din to last week, muntik pa magaya kay Veldora dati. Sinuka lahat ng mga kinain kaya ayan, pinaarawan ko na mas matagal talaga. Pumaltos na kasi yata yung UVB light niya, wala kasi yung UV sensor kaya di ko napansin May nginig na ng konti yung paa niya nun, di ko lang na video kasi wala ako cellphone. Pero syempre ngayon, bumabalik na siya sa dati, yung appetite goods na, pati yung poops goods na rin. Pero kung susumahin, para di nga nagkasakit, nilaki pa rin niya Kahit magpatong ka pa ng 2 dragon dyan sa likod niya, basic na basic. Syempre wag lang si Veldora, diba? Anyways, yan lang din muna para sa ating Reptile Friday mga Lodi. Bye-bye!